Yeah, actually, she was clinically dead. Na-donate na yung organs, lahat, ha-harvest na lang. And then I pray, nag-look open yung mata. Isang babaeng Canadian na di umano ay patay na ng 8 oras ang biglang nabuhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga kayo-3. Welcome back na naman po sa ating show, sa ating regular na mga episodes. Gusto ko lang po pasalamatan syempre ang ating mga subscribers that we have more than 190,000 subscribers na po. Kaya maraming salamat po sa laging nanonood, sa laging nakasubaybay at maging sa ating mga bagong viewers po ngayon. Sa mga visitors namin, oy tuloy po kayo. Ang ginagawa po natin sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons, even some documentaries. And actually, that is what we'll be doing today. Atin po papanoorin ang mga classic, mga compilation ng mga Kapuso mo Jessica Soho episodes patungkol sa faith healing. Ayan, yung mga healing priest, healing pastors, ayan, something like that. Sa aking background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. Mga ka-U3, paunang paalala lamang po, hindi po ako kaanib nitong mga simbahan o grupo or religious organization na na-feature po sa ating episode ngayon. Ako lamang po isang fair reactor, hindi ako preacher, hindi ako mangangaral. So please take my reactions with a grain of salt and posible po na maaring parang mag-agree ako sa aking mga napapanood or mag-disagree ako sa aking mga napapanood. Pero one thing I can guarantee, wala po akong religious agenda. Wala po akong pinupush ng isang reliyon ay dapat yung kaaniban o isang reliyon ay dapat huwag yung kaaniban. If everything now is ready, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, naghahanap tayo ng mga mumunting himala. Kaya naman pag may nabalitaan tayong nakakagawa ng milagro o nakagagamot ng mga may sakit, tsak, dadagsa doon ang mga deboto. Si Father Fernando Suarez, kabilang sa mga healing priest, tubong Batangas, pero nakabase sa Canada. At ngayon, narito sa Pilipinas. Minsan di umano, binuhay niya maging ang isang patay. Nitong nakaraang Miyerkules, hindi mahulugang karayom ang The Lord's Flock Heritage Worship and Spiritual Formation Center sa Quezon City. Dagsa ang tinatayang 3,000 katao. Marami sa kanila pinahihina ng mga karamdaman. Pero pinalalakas naman ng kanilang pananampalataya. Ano pong sakit mo ba? Aneurysm. Pero ngayong hapon, naniniwala ko kayo nagagaling po sa akin. Opo, walang imposible sa Panginoon. Lahat sila umaasang maambunan ng himala. Maya-maya lang, lumabas ang kanilang pinakahinihintay. Ang Batanggenyong paring balitang-balitang nakapagpapagaling di umano ng mga karamdaman, si Father Fernando Suarez. Kasi napansin namin medyo marami na pong nag-aabag sa inyo. Ano pong in-expect yung mangyari ngayon? Wala naman ako na-expect. Kahit ganun lang, lagi namang ganun. God is the one who's doing the work. Walang inaksayang sandali si Father Suarez. Nagdaos agad siya ng misa. Celebration, purihin ng Diyos. Pero humingi muna siya ng basbas mula sa langit. Maya-maya lang, sinimulan na niya ang panggagamot. Ang mga naka-wheelchair ang nauna. Parang eksena sa Biblia, ang mga pilay, himalang isa-isang nakatayo at nakapaglakad. Ang tignan po ako hindi makalakad kasi po ang sakit-sakit talaga po ng tuhod ko at saka hindi po ako makalukod. Pero ngayon po, nakakakita po ako ni Father. Ano masakit sa'yo? Father, paano niyo ho nalaman na meron kayong healing power? Right after graduation ng high
high school, I went to church. Nung paglabas ko sa church, may nakita akong babae na lumpo. Naawa lang naman ako without expecting any miracle or any healing kasi I made the sign of the cross on her knees and I prayed, Our Father, Hail Mary, and glory be to the Father. And then all of a sudden, bigla siyang tumayo. Tapos bigla siyang naglakad. Ganun lang. Yun ang first manifestation ng healing. But I hid this. Ayaw kong ng healing. I don't want to heal people. And I hid this for almost 20 years. Nung unay iniwasan daw ni Father Suarez ang panggagamot. Pero nung huli, hindi rin daw niya natakasan ang kanyang kapalaran. Si Jeremy, isa sa mga napagaling daw ni Father Suarez. Ang napakasiglang batang ito, dati raw paralisado dahil sa komplikasyon sa puso. Nung na-detect kagad siya na meron siyang congenital heart disease, na yung may butas sa puso, tapos yung may barado siya ugat. 6 na taon daw pinagdusahan ni Jeremy ang kanyang sakit. Ngunit 2 araw lang daw matapos i-pray over ni Father Suarez ang kanya lang litrato, milagrong bumuti raw ang kanyang pangangatawan. Nakaupo na siya, tapos siya mismo sabi niya, Mama, tatayo ako, lalakad ako. Nagpa-practice siya maglakad, nakakahakbang na siya, nagtuloy-tuloy na yun. Buong akala naman daw dati ni Teresita, katapusan na ng kanyang mundo. Stage 4 na raw kasi noon ang kanyang ovarian cancer. Hanggang sa madampian daw siya ng mainit na haplos ni Father Suarez. Matapos daw noon, laking tuwa na lang niya nung sabihin ng doktor na nawala na raw ang kanyang cancer. There was a cold feeling in my body and I could feel that I was really cured. Then, this is the time, wherever he goes, pinapalo ko na siya. Samantala, tuloy pa rin ang healing session ni Father Suarez sa Quezon City. Personal ko itong sinaksihan. Naramdaman niyo ho yung power niya o yung sarili niyo ho kaya ang Yung power po niya. Sari-saring mga tao ang nagpapagamot sa kanya. Bata, matanda, buong pamilya pa kung minsan. Naramdaman kasi ako parang ano lang, parang may force lang na Praise God! Yung ginawa ko ni Father, diniin niya yung hands niya, tapos parang ang init. Pero ngayon nawala na ho. Pwede yung pakapa? Sige. Dati protrude siya. Parang sugo ng langit si Father Suarez sa paningin ng mga lumalapit sa kanya. Pero siya mismo, hindi niya raw tinitignan na ekstraordinaryo ang kanyang kakayahan. Parang do you feel anything? Wala akong nararamdaman. Some heat or some ray of light that comes into you. May ganun mo ba that when you touch somebody? Sinasabi sa akin ng spiritual director ko, this gift is not for me. So yung pinagpipray ko, nakaka-experience ng heat, ng sensation, ng electricity. Pero ako wala. Marami sa mga nahahaplos ni Father Suarez natutumba. Pirmi namang nakahandang sumalo agad ang mga tinatawag nilang catchers. Please correct me if I'm wrong, So, if I'm not mistaken, ang tawag po dito is slain by the Holy Spirit. Pero gusto ko lang din po maliwanagan, bakit po kaya gano'n, no? Of all the things, bakit natutumba? Ano po kayong explanation yan? So, the Spirit comes to someone, no? Siguro, at the peak of your prayer siguro, or your devotion, ganun po ba yun, mga ka-youth? But kailangan pong matumba. And it seems to me na pagkatapos silang matumba, there is an extreme feeling or comfort, I guess, or peace,
ano po? And then most of the time, these people na yung mga natutumba, and doon na yung healing siguro na dumarating, mga ka-U3. So far, ito po ang second video natin. And based here sa ating notes, so the first one was, of course, Joey Teves, from Chosen Generation International, CGI. And then the next one is Father Suarez naman po. And I'm guessing both of these na mga healing crusades, healing na mga masses, I guess, are still active hanggang sa ngayon mga ka-U3. Ano po? Sa isang bagay lang na gusto kong sabihin, kasi nga, I don't think that there was a controlled testing for these na mga sinasabi natin mga patients. Ano po? But for the kid, for example, yung meron congenital heart disease, we have to consider na hindi naman po kasi lahat ng CHD ay automatically severe, may mga mild cases po yan. Nakadepende po sa katawan ng isang tao yung ability to heal, especially pag mild, nagko-close po kasi yan. It is possible na mag-heal po yan on its own. So at this point ng feature na ito kay Father Suarez, I'm guessing ang treatment dito ng kapuso mo, Jessica Soho, probably there will be a doctor mamaya-maya or a specialista. So anyway, let's continue. Pero meron ding mga hindi natutumba kapag pray over. Natumba. Marami ang mga mahihirap, pero meron ding mga mayayaman, katulad ni Ginoong Tambunting, may-ari ng mga pawn shops. You have to have faith to be cured, I had faith that he was going to cure me because there was no way, because the doctor told me that you just have to live with it because of arthritis, Tubong Barangay Butong sa bayan ng Taal sa Batangas, si Father Suarez. Tricycle driver ang kanyang ama, habang mananahi naman ang kanyang ina, na si Aling Azucena. Ito na ordinaryong bata, mga pangkaraniwang bata, kung anong laro ng mga kapabata na dito, hindi siya. Bata pa yan, ito niyang hindi pa pari yan, talagang magaling na yung tumulo. Yun ang aking pansin sa kanya, lalo sa mga pulubi. Relihiyoso daw ito, pero hindi naman tumuloy agad sa seminaryo. Sa halip, pinili niyang magtapos sa Adamson University ng kursong Chemical Engineering. Nung lumaon, may nagyaya kay Father Suarez na pumunta ng Canada para magnegosyo. Pero imbes na maging businessman, doon raw niya itinuloy ang naudlot niyang bukasyon. Noong seminarista pa lang daw siya, naganap ang pinaka hindi inaasahan. May account pa po nang namatay na? Yeah, actually, she was clinically dead. Na-donate na yung organs, lahat, ha-harvest na lang. And then I pray, nag-open yung mata. Isang babaeng Canadian na di umano ay patay na ng 8 oras ang biglang nabuhay matapos i-pray over ni Father Suarez. Noong 2002, inordinahan siyang pare sa Winnipeg sa Canada. Doon naging bukang bibig ang kanyang panggagamot. Nagkaroon si Father Suarez ng website. Na-upload din sa YouTube ang kanyang mga healing session. Pagbabalik niya ng Pilipinas mula Canada nito lamang Disyembre, agad niyang binisita ang itinatayo niyang pilgrimage site sa Batangas City, ang Monte Maria. Initially, 5 hectares, tapos nagkaroon ng acquisition na 13 hectares. Mga museo ni Mama Mary, museo ni St. Joseph, Way of the Cross Garden. Doon itinatayo ang estatwa ni Birheng Maria na 33 palapag, sing taas daw ng Statue of Liberty sa Amerika. Maliban kay Father Suarez, marami pang ibang mga healing priest na nauna nang nakilala dito sa Pilipinas. Si Father Joey Fallier ng Lukban sa Quezon at si Father Corsi Legaspi. Hindi malinaw ang posisyon ng simbahang Katoliko tungkol sa mga healing priests. Ayaw nitong sabihin kung dapat ba silang paniwalaan o hindi. Hindi recognize pero hindi naman kinukundin. Wala naman siya sinasabi ng bispo na go ahead and do it.
Wala naman sinasabing don't do it. So that is the status now. Pero ayon mismo kay Father Suarez, ang mga pinuno pa nga niya ang nag-udyok sa kanyang manggamot. Father, ano pong sabi ng mga superiors niyo? Sila ang nagpo-promote nito as a matter of ayoko nga nito eh. Sila ang nagpo-push, sila ang basically nag-recognize, they're the one who put me where I'm at. Kala nga kasi minsan na ibang devout na Catholic, may faith sila. Kagaling sila. Wala yun sa faith. The bottom line is the will of God. Sa isang bansang katulad ng Pilipinas, kung saan napakarami ang may sakit at naghihirap, kung saan kakaunti lamang ang abot ng mga ospital at doktor, larawan ng pag-asa ang mga katulad ni Father Suarez. Sa mga katulad niya kumakapit ang mga halos nawawalan na ng pag-asa. Mahirap masabi at mapatunayan kung tuluyan nga bang gumagaling ang mga nadadampian ng kanyang palad. Pero kung sila mismo naniniwala, sino pa ang may karapatang kumontra? Lalo pa kung kasabay nito ay lalong tumatatag ang kanilang pananampalataya. Okay, before we continue mga ka-U3, isa pong titingnan natin dito is ang success rate ng isang sinasabi natin na healing pastor or healing priest. Ano po? Kasi titingnan din po natin. Of course, that is with the assumption na ang mga tao talaga na pumupunta rito ay may first legit na medical na karamdaman. And pangalawa, ito ba ay hindi na ma-explain talaga ng science? Pero as mentioned po sa iba nating mga video reactions papatungkol po sa mga ganito, marami po sa mga ganitong sitwasyon can be explained by first, adrenaline, cold reading, number 3, placebo effect, at iba pa. So marami pong factors itong sinasabi natin na they felt better when they were here. And explain na po yan ng sinasabing illusionist at psychic na si Darren Brown mga ka-youth ng United Kingdom sa kanyang stage show na Miracle. Ayan, kung di ako nagkakamali. Kasi nga po, ang lagi ko pong challenge sa mga ganito, it has to be a controlled environment. For example, isang tao na meron talagang medical condition, naputulan ng paa, or like in this case, no, ito pong si tatay, ay nahihirapang makapaglakad. Bakit? Dahil nga po meron siyang injury. So, sana, mas maganda na talagang may medical practitioner na mag-check ng kanilang mga sinasabing sakit. And then, kapag sinasabing mayroong healing, no, so sasamahan ng medical doctor, na medical practitioner, isang third party na non-biased na doktor, pagkatapos na ma-pray over ng mga pastor na ito. And then, immediately, i-check, i-undergo po sa scan. Only then, can we know if it is legit na healing or not. Ang reality po sa mga, for example, mga adrenaline, at saka mga mind over matter po na mga pangyayari sa buhay ng tao, mag-wear off po kasi yan eh. Yung feeling natin na additional strength when we're emotional, when our minds are convinced that something grand or extraordinary is happening, nag-act po yan na natural po na anesthesia actually. Na marami po sa mga taong nag-a-attend ng mga healing crusade na ito, they could really feel that they are stronger, mga ka-U3. It's just a mind over matter thing. But then after it wears off, yun na yung challenge. Kasi ang sinasabi, no, even sa religious text, even sa Bible, na yung mga healing ay nangyari instantly. Hindi po yan na it will take you 1 week, 1 month, na healing after dumapray over. It's not like that, mga ka-U3. At kapag hindi naman po naging successful itong mga healing crusade na ito, ano po ang usually na sinasabi ng mga pastor? Ay nanay, ay tatay, ang inyo pong paniniwala ay hindi sapat. Baka hindi po sapat ang inyong prayers, hindi nyo po napaprioritize ang Diyos, hindi sapat ang inyong binigay na donation sa ating healing crusade. So narinig nyo naman po yung sinabi kanina nung ni Pastor Joey do, na hindi niya muna ipapanalanginan dahil daw sa generational curse. According nga kay Darren Brown, marami pong strategies yung mga ganito. I'm telling you this dahil hindi po kasi the first time. Napakarami na pong ganito. Decades and decades back. Makikita niyo po yun sa Amerika, especially yung mga evangelical Christians na ganito. Ay nako, ang dami po. Ano pa nga yan eh? Pag pray over, matutumba, and then speaking in tongues, chanda, chikrakrande, yung mga ganyan. So meron po yan. Kasi syempre, kapag ganun po yung pananalita mo, yung mga nakikinig, they will be so amazed na meron kang special ability.
I just would like to add, isa pong strategy na mas effective po sa kanilang ministry, ganito po ang gawin nyo. I-screen nyo po muna yung mga non-visible. Kasi yung mga visible ay mas lalo po talaga yung challenging. So, for example, may pagputol na yung kamay, kaya bang may balik ulit? O sabihin na lang natin, sugat. Kapag dinampian ng isang apostle talaga, isang disiplo talaga ng Diyos, ay di ba dapat po na instantly nag-heal yung sugat? Kasi what I know is that the healing coming from God is always instant nung nasa biblical times, mga kayo-3. So marami na po mga ganitong debunking ang nangyari. May mga documentaries na po patungkol po dito, even si Mr. Rand na meron na siyang 1 million challenge na kung saan sa Amerika siya ay nag-challenge na complete with medical practitioners, no, na third party, mga scientists, kapag ma-prove na talagang supernatural, for example, isang healing, nung bibigyan siya ng $1 million. Yung loko, sinasabi ni Pastor na kasama na siya sa amin. Pero pagpunta sa krusada, si Jofer hindi pa rin napagbigyan kanyang amain. Mismo sa kalagitnaan ng Metro Manila, meron daw magamot na kayang pagalingin ang kahit na anong sakit. Mahirapan ka lang sa akin! Mahirapan ka lang sa akin! Mahirapan mo itong babae ito, lumayas ka ha! Alisin mo! Mula sa babaeng pinamahayan daw ng masamang espiritu. Satanas ka ba? Eto, Ricardo ha? Sa lalaking sinunog daw ng duwende. daw sila. Kaya ka pala nagkaganyan. Hanggang sa lalaking pinarusahan daw ng engkanto. Tanggalin niyo po lahat ang sakit sa aking katawan. Alam ko, hindi ka masamang engkanto. Lahat sila pinagaling daw ng manggagamot na si Brother James na ang panggagamot dokumentado sa Few2 faith healer na social media savvy pa. Hi guys, tara, gamutan tayo, live to. Lahat po tayo dapat sumunod sa kanyang kalooban. Kaya si Brother James dinadagsa sa kanyang bahay sa Pasig. Marami naman nakita namin sa YouTube, pero pakiramdam ko po, dito po gagaling ang tatay ko. Nainggay niya ako dahil marami yung nagpapalakad niya. Meron din daw siyang bertud, ang 7 Bertudes, na mabibili sa halagang 1,500 pesos. Kasi yung kahoy na to, binahayan eh. Parang tahanan nila to. Ang mga engkanto po, pag nagkaroon ka ng bagay na nasa iyo, nagamit din nila. Actually, hindi sila takot. Parang may authority ka na hindi ka nila pwedeng galawin. Lalong lumakas ito nung nakonsagrahan ng 7 Bertudes. Kasi yung Bertud means power. Satanas, umalis sa bahay ko. 7. Satanas, umalis sa bahay ko! Alis! At sa tuwing siya'y nanggagamot, naka-live pa sa YouTube. Okay, magandang umaga po sa lahat. Sa buong mundo. Nag-pray na ako. Sabi ko, Lord, pagalingin mo ako. Pag ganun ka pa lang, inano na ako. Tapos naramdam ko sa katawan ko na pagagaling talaga ako, Lord. Buksan mo ang pintuan, sabi mo, lumabas ka na sa bahay ko. Labas! Yung nakita ko, tapos sinampas ko siya. Malaking tao siya na may mahabang sigarilyo. Kasi doon sa lugar namin, maraming puno. Hindi para si Father, para si Lord binibulong sa kanya. Tapos sabi niya, binibulungan siya. Sinasabayan ko rin ng prayer. Ay, gusto ko lumakas. Mula naman sa Camarines Sur, ang 13 anyos na si Chichi may cerebral palsy. 6 na buwan pa lang daw si Chichi nung nadiskubre nilang hindi nito kayang maglakad. Gusto ko talaga siya makalakad naman kasi bigat-bigat niya. Yung asawa ko, ma'am, kailangan sana yan operahan ng June 9. Maano na yung sa kabila ng mata niya. Kaso hindi namin manot, wala kaming pera. Kaya ang pinoproblema ko, ma'am, pag nabulag pa yung asawa ko, wala na sa kanyang uguguan. Naubusan na rin daw sila ng pera dahil sa sunod-sunod niyang operasyon hanggang napanood nila online si Brother James. Sabi ko parang ito na, sabi ko pupunta nga ako dito. Una munang tinanggal ni Brother James ang brace na nakakapit sa hita ni Chichi. Sunod niya itong hinilot-hilot at ginamitan ng 7 Bertudes. Maya-maya pa, ang 13 anyos na hindi nakakatayo. Tayo. Pilitin mo ha. Pakiramdam ko, ma'am, na pag-asa ko, ma'am, kasi galing na po kami, ma'am, ng doktor. Ngayon po, ma'am,
dito na kami ma'am nagbabaka sakali sa healing gawa nung malaman ang kailangan na namin ma'am. Ang ginawa ko po, makeup niya, nadala ko doon sa align tapos tinalian ko lang po sa ibabaw ng handkerchief para hindi mag-move. Yung makeup niya po, wala sa align. Sa nakikita kong ginawa niya, it is a form of physical therapy. Hanggat maaari, hindi dapat natin binibigla kasi andyan yung possibility na masasaktan yung bata. Para sa akin po, wala naman ako maling ginawa at naniniwala din ako sa mga doktor sa kanilang ginawa. Meron tayong natural painkiller sa ating katawan. Lalo na po kapag tayo po ay nasa peak ng ating emotion. No? Meron tayong adrenaline, meron din po iba, mind conditioning for sure. Power of the mind, meron din pong ganon. No? Mind over matter. Sa atin po mga kababayan, naintindihan ko naman po kung bakit ginagawa nila ito. Pero yung danger po kasi mga ka-youth is dahil hindi po medical practitioners, hindi po yung mga professionals. Meron na pong isang halimbawa niyan, di ba? Naka-video pa nga po yun, very sad na I think it was in Cagayan de Oro if I'm not mistaken. Na pumunta nga sa isang sinasabi na chiropractor naman yun, no? Sadly nabalian po ng isang buto. And it was caught on video too, mga ka-youth. So yan po yung isa sa mga dangers. And for me personally, mga ka-youth, hindi po ako satisfied, hindi po ako komportable po sa ganitong mga gawain ng mga hindi po medical practitioners. And come to think of it, miracles happen because of God's power. Tama po ba mga ka-youth? Sinasabi nga po nila na it's the will of God. So ang logic dito mga ka-youth, why do we have faith healers as a substitute na in the end, it is still God who will heal us? Does it mean mga ka-youth that a person will heal because of the faith of another person? Dahil closer sila sa Diyos? Dahil maybe chosen one sila? Kaya kailangan pa ng faith ng ibang tao instead of your own faith na magpapagaling sa'yo mga ka-youth? But of course, the defenders naman po ng mga faith healers katulad po ng ito, mga healing crusades, they would be saying na, this particular pastor is just an instrument. He's just the mouthpiece. He's just the vessel of God, mga ka-youth. Kaya through them, the healing power of God flows through them and touches you. Something like that, mga ka-youth. At ang isa sa pinaka-nag-viral niyang video, ang kaso ni Romel na noong 2016 na-diagnose na may psoriasis, isang sakit sa balat. Mga ilang buwan? December? Nagkaganyan ka kaagad? Hinahanapan na nga po ako ng pari na maano na ako para baka na daw ako kasi nawawala na yung hininga. Hirap na hirap daw noon si Romel. Payat na payat at nagbibitak-bitak ang balat. Huwag ka mag-alala. Araw-arawin ko yan. Huwag ka mag-alala ha. Pero nung bumisita raw siya kay Brother James, sinabihan siya na nakulam siya. Si Romel daw kasi, babaero. Na-share sa kanila yung kaalaman na ipinagtatiwala sa akin ng Ama sa Langit. Faith Healing online sa mga naghahanap ng lunas, pati na rin sa mga nagdududa. Panoorin mabuti at maging mapanuri. Dinarayo ang isang nagngangalang Tia Belia sa Bulacan dahil isang tingin lang daw niya sa sulat ng ka-youth. So ito po, ang kay Manay Belia naman po, ibang klaseng paggagamot naman. First time ko po ito. So kanina, kay Brother James Vicente is online na healing. Yung may malalaki po na mga beads talaga, parang monk, mga ka-youth. But ito naman po kay Nanay Belia is sa writing. So malalaman niya daw po yung exact na sakit. So like what I said, mga ka-youth, though, in verifying, so we have to practice the observable, the empirical, kumbaga, na phenomenon. So only science can test this and ascertain, kumbaga, if this is really true or not. But very fascinating yun na rin ko kay Nanay Belia kanina yung sabi niya na, kumbaga, how does she know? Nakikita niya ang itsura ng hininga at saka yung mga mata daw, ang kanyang tinitingnan. Doon naman po kay Brother James kanina, gusto ko lang po i-mention na yung psoriasis naman, in mild cases, could also heal. And at least what I know, yung serpentina, sa India po kasi is ginagawang ancient na yan na medicine po talaga sa mga eczema, sa mga skin diseases, something like that. So, posible po yan ang paggamit ng herbal na mga medicine ay may epekto, sa mga sinasabing sakit. Although yung kanyang sinasabi naman po na 7 bertud kanina using a kind of kahoy, that is tough though. I think that there is any medical po na reasoning behind the supposed healing sa pagdampi, sa pagtouch lamang ng isang uri ng
ng kahoy na binibenta, no? For what? 1,500? You know, something like that. But anyway, ito pa rin po ay parte ng ating compilation ng mga special, quote-unquote, na mga tao. Ang iba, apostol, iba, blessed. So, let's continue. Sa pagkakataong ito, maire-record kaya ito ng aming kamera? mo ba? Namang gamot. Kasi tungkulin ko itong tinanguan sa Panginoon na gamutin yung mga taong mga walang pera. Hindi ko po pinagsawaan ang ibinigay ng Diyos sa akin na panggagamot. Yun po ang aking gampanin. Yung patungkol po sa dignum, very popular po yan, no? Isang uri ng kahoy. And what I remember is this is usually from a mountain. For example, Mount Banahaw, you know, something like that. And dahil we are shooting this at the end of October, malapit na po ang Undas, All Souls Day, All Saints Day, marami naman po for sure yung mga espiritista, mga faith healers, no, ang makikita natin. Katulad po ng mga exorcismo, katulad po ng napapanood po natin mga ka-U3. So, marami po palang tinatawag itong si Apo Philip, and sabi niya na puputulan ng buntot, you know, something like that. Sinabi siyang Saint Michael the Archangel, mayroong Prophet Moses, I think that's what he said. So, marami po siyang tinatawag na mga religious figures, ano po, para po ma-exorcise itong mga demonyo nga po, accordingly. Tierno! Tama na! Okay, mga ka-youth, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. At kapag mga usapin ng kababalaghan, ayan, palagi po yan sa ating mga shows, ano po. And as to the idea of faith healing, mga ka-youth, ako po naturally skeptical dahil marami po sa mga ito ay hindi naman po evidence-based, hindi naman empirical, hindi po scientific. Ang sabi ko nga po, dapat nating i-test, no? If we were to prove that someone really is of God, na meron talaga silang effective po talaga na healing powers, immediately prior to the actual act ng paglay hands or pagbuga-buga ng mga ganun ng mga faith healers, dapat meron isang third party na doctor, medical practitioner, would really diagnose ano yung tunay na sakit, ano yung sakit medical, and then kapag dinampian na ng mga healing powers po nito mga sinasabing mga priest, mga pastor, healing crusade, immediately after, then we have to do tests, no? Dapat meron tayong mga lab test, mga ganyan, blood chem, at iba pang pagsusuri para talaga ma-ascertain natin na talagang merong healing, medically proven talaga na sinasabi. Kasi kung sinasabi lang po natin, masakit yung tiyan, ano pong ibig sabihin nun? Masakit yung ulo, merong nararamdaman, ayan, sa loob, pain while walking, you know, something like that. These are vague terms, mga ka-youth. These are not legitimate medical findings. Kaya po, naturally skeptical po ako sa mga ganito. And as to the idea naman po ng healing, in-mention ko nga po kanina. So, these people are like vessels, diba? Yun naman po ang sinasabi, no? Kung ako lang, hindi naman to sa akin, it's a gift from God. But, mga ka-youth, so it means then that we need a substitute, we need a kind of intercessor for us to really experience God's miracle. Kumbaga, hindi ito nakadepende lang sa iyong own na paniniwala sa Diyos, kundi kinakailangan pa ng paniniwala ng iba, ng isang apostol, ng isang disipulo pa ng Diyos, quote-unquote, para po gumaling tayo, mga ka-U3. Ganda po bang sinasabing will of God? But of course, ating bansa na kung saan nag-struggle nga po, no, healthcare-wise, is marami po yung ating mga kababayan sa kabundukan, rural areas, yung mga wala pong sapat na financial na capability, sila po usually din ang mga nagiging quote-unquote kliyente at nagbibigay ng mga donasyon. But anyway, mga ka-youth, kayo po ba naniniwala sa mga faith healers? Naniniwala po ba kayo na itong mga particular po na mga tao na i-feature dito sa Kapuso Mo, Jessica Soho, ay talagang galing po sa Diyos, ano? And also, baka ma-share nyo rin po sa comment section below kung kayo po ay napagaling, ano? Medically proven po talaga. Please comment below. At sino po yung faith healer? Sino po yung apo, brother, apostol, or father na nagpagaling po sa inyo, mga ka-U3? So please comment below. Let us make the comment section interactive. If you don't like this video, you can watch that video over there, the playlist over here, and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.